Pagpasok mo pa lang dito, automatic, ready to go na ito. Ito yung switch mode niya para doon sa ating mga driving mode na napakarami. Dito yung muddy, beach, slippery, all-road. Ito yung custom, and of course sports, normal, eco, and bumpy. So, yun yung mga modes na available. Sa kanyang center console, naka T-shaped structure ito na mahilig ka ba sa mga boxy square car? Kagaya ng FJ Cruiser, di ba? O kaya yung nauso nung 90s and 2000s na Jeep Wrangler. Hanggang ngayon naman, ay uso pa rin naman yon. But ngayon, meron akong mga bagong nakikita na boxy square na vehicle. Kagaya sa Jet Tour, meron silang bagong nilaunch na E2. So now, ka-EV, electric vehicle naman ang pag-uusapan natin. And behind me, the Chery iCar. So, this one is electric vehicle. A boxy square design electric vehicle. Tara, pag-usapan natin ang EV nito. Let's go! Welcome to Go EV Vehicle, your go-to channel for electric vehicles, including the latest trends, update, insightful discussion, and EV reviews. The iCar 03 is a battery electric compact crossover SUV manufactured by Chery under the iCar brand na ang focus nito ay puro mga electric vehicle. The first unveil of this electric vehicle ay sa Chengdu Motor Show last 2023 doon sa China. The iCar 03 has a boxy look. Kita mo naman na boxy and square look talaga itong electric vehicle na ito. The car na ito ay ginawa for the young people or sa mga young professional na mahilig sa mga ganitong klaseng looks na boxy square vehicle. This iCar 03 variant ay meron tong range na 472 kilometers range. All-wheel drive na rin ito, dual motors, and pagdating sa kanyang motor power ay 279 horsepower and the torque ay 385 Newton meter. Pagdating naman sa kanyang speed from 0 to 100 ay 6 seconds lamang. And sa kanyang battery pack ka-EV ay naka-cut L lithium-ion phosphate ito with a capacity of 65.69 kWh. Equipped ito ng 2 charging port DC and AC. Sa position nito as a compact SUV in terms of size, the iCar 03 length is 4,406, the width is 1,910, and the height is 1,715 millimeters respectively, and its body wheelbase ka-EV is 2,715 millimeters, which is considered to be a relatively normal level na yan ka-EV. Bawing-bawi naman tayo sa itsura at looks nitong ating iCar 03. Ang dami niyang iCar logo. Dito sa gitna ka-EV, mapapansin mo meron siyang LED eye, at sa bawat gilid nito, yung kanyang bawat LED lights ka-EV o yung kanyang tinatawag na DRL light ay naka-eye logo na rin. At sa likod ka-EV, mapapansin mo meron siyang eye dito, meron siyang eye dito, at meron siyang eye sa bawat gilid na napakarami nating nakikitang eye logo ng iCar. So dito pa lang sa looks na to ka-EV, talagang yung pagka-iCar niya ay talagang solid na solid. Sa mga gulong niya, meron din siya mga eye dito sa kanyang mga mugs, di ba? Sa gitna, nandyan yung eye logo. So ang ganda. Pagdating naman sa combination niya as a black and white ay talagang poging-pogi ito, sigang-siga na may pagka-maginoo, di ba? Ganun yung kanyang forma na kapag ito dala mo ka-EV, agaw tingin din. Ito, talagang head-turning ito para sa mga taong nakakakita. All lights is all LED ka-EV, hanggang dito sa likod ay LED na rin. At pagdating sa kanyang mga sensors, napakarami niyang mga sensors dito sa harap, sa baba,
At maging sa likod, ang dami niyang mga sensors. At sa bawat fender nito ka-EV, sa bawat gulong, ay meron siyang ilaw na nakakadagdag forma din para dito sa electric vehicles na ito. So, kita mo rin dito sa likod ka-EV, yung kanyang box or compartment, no? Wala siyang gulong, pero ang luwag nito ka-EV. Kung titingnan nyo dyan, meron siyang net stopper na pwede natin paglagyan ng mga wet goods, kagaya ng mga meats and mga fish na pinamili natin. Bukod dyan, marami siyang mga camera, side by side, front and back, meron siya mga camera, kaya naka-panoramic view na ito kapag titingnan mo dito sa loob. And of course, meron siyang mga 8 radar sensor based on the brochure. At sa kanyang mags, naka two-tone ito, silver and black. And of course, naka fully alloy ito ka-EV, wala siyang plastic. Di tulad ng kapitbahay mo, kalahati plastic. At ang size ng kanyang gulong is 225 by 55 R19. Naka-electronic adjuster na rin pala ito at automatic nagpo-fold na rin yung kanyang side mirror when you lock. And of course, meron din siyang signal light. Kaibi, dito sa kanyang trunk, napakaluwag. Kita niyo naman, kasya ako. Diba? Kahit na malaki tayo, kasyang-kasya tayo. Diba? Dito makikita mong kaibi, na meron siyang lamp at ang dami niyang mga hooks dito sa loob. Dito sa bawat side ay meron siyang mga hooks, then speaker na rin dito sa kabilang side. So dito ka-EV may mga hooks din siya dyan, hooks and ayan, net, di ba? At kung kailangan mo pa ng more space para sa iyong cargo, pwede mong i-fold out 60/40 itong ating second row seat. At dito, meron itong all-road silver chrome. And at the back, meron itong IWD, stand for I for intelligent, and WD is wheel drive. And at the top, meron itong high-mounted brake light. Kung gusto mo maglagay ng luggage carrier o roof rack, ay meron na itong built-in na roof rail. Pero I don't think kung maglalagay ka kasi sayang naman yung ating giant panoramic sunroof. Are you always stressed about your office printer and always running out of ink? SMRG offering a printer for rent, unlimited ink and no maintenance. Please call our contact number or message us on Facebook page. Thank you. Baby, kita nyo to? Ito yung kanyang pinaka-key o remote. So, tara, pag-usapan natin yung interior naman itong iCar 03. Let's go! Kung nakikita nyo ka-EV, automatic nagbubukas na o nagbibigay na ng signal na pwede mo na siyang buksan. As you can see ka-EV, pagpasok mo pa lang dito, automatic nag-o-open na tong ating electric vehicle. So dito ka-EV, ready to go na ito at wala ka nang kailangang i-press pa. Kasi once na pinuksan mo yung pinto at na-unlock mo na itong electric vehicle na ito, ready to go na. Dito sa kanyang inside interior ka-EV, very nice. Meron siyang sense of class, and dito sa kanyang center console, naka T-shaped structure ito na design. At isa pang maganda rito, it's wrapped in a large area with the soft materials. Kita mo din dito yung inspired of iCar logo. Dito sa aircon vent natin, dito sa bawat gilid ay naka iCar inspired ito. And dito sa center console, pagdating dito sa kanyang shifter, ay makikita mo dito na naka-iCar inspired logo din, no? At hindi lang sa labas siya, maraming i-logo inspired design, di ba? Maski dito sa loob, mapapansin mo na naka-iCar ka, di ba? At ang ganda rin ng kapag sinabing iCar, no? Iba yung dating, iba yung feeling natin, di ba? Kasi nga, nauso yung mga iPhone, iPad. When it comes in i kasi, di ba? It means is intelligent. So, very techy ito, very advanced kapag merong i yung product. At syempre, dahil box
square type EV ito, syempre maluwag ito, lalo-lalo na sa headroom. Tapos sasabayan mo pa siya ng magandang combination ng kulay nito na black and light color green na talaga namang masasabi mo dito kapag nandito ka sa loob ay class na class yung dating ng kanyang interior. Makikita mo dito sa bandang harapan niya yung kanyang 15.6 na floating screen na napakalaki. Tapos dito sa gilid niya ay meron siyang ambient lighting na pwede mong i-adjust depende sa mood mo. Another iLogo ulit dito sa kanyang manubela na 3-spoke. Tapos nandito yung controls para sa ating cluster panel and infotainment panel. At very visible din naman yung kanyang cluster panel. At kita mo naman dito yung mga information na kailangan natin habang nagdadrive. At dito kay EV, makikita natin usually dito ay yung kanyang panoramic sunroof control. Okay, sa sunshade and sunroof, yun. At ito yung hazard, ito yung ating kill switch kung tayo ay bababa na. At sa ating mga front lamp dito ay naka-touch control na rin ito. Another option paano natin buksan yung ating sunshade at yung ating panoramic sunroof ay dito sa ating infotainment panel. Meron siyang function din dito. Sa kanyang sun visor ka-EV, ito ay meron siyang vanity mirror and lamp. Sa kabila din ka-EV, ganun din, meron siyang vanity mirror and lamp. Ang maganda sa kanyang glove compartment, yung kanyang controls nasa screen natin. Hindi ito basta-basta magagalaw. Let's say magpapa-car wash tayo. Ka-EV, naka-analog type na rin pala yung ating switch para sa ating window to open and close. Naka-push button naman yung pinto natin sa tuwing natin ito'y bubuksan. Isa pang napansin ko rito, napakarami niyang mga speakers. Meron siyang 4 na speakers sa bawat pinto at maliliit din palang speaker dito sa pinto rin, no? Sa harap. And of course, sa likod, meron din na yung mga nabanggit kanina na mga speaker na rin. Meron din palang mga bottle holder dito sa bawat pinto. Siguro kasya dito is 2 to 3 bottle water. And then pagdating sa seats ay naka-electronic adjuster na itong ating mga seats dito sa harap. Pagdating sa design, okay naman siya sa akin. Combination of black and light green color with camouflage. And meron siya mga maliit na butas sa backrest. At maging sa ating inuupuan, meron siya parang ventilation para at least hindi mag-init yung likod natin at yung ating puwet, di ba? Tamang-tama ito sa long drive, di ba? And dito naman tayo sa kanyang driving mode switch na, okay, na napakaganda ng kanyang material. Isa crystal material. And kita nyo naman, it show fashion and dignity na itong iCar 03. Kakaiba talaga ito. Natatandaan ko, meron akong ni-review. Pero hindi siya ganito yung pagkabilog. Hindi bilog yung crystal niya. But ito, bilog naman siya. At ito yung switch mode niya para doon sa ating mga driving mode na napakarami. Pag-usapan natin yan mamaya. At sa side ng kanyang shifter or switch knob ay meron itong wireless charger. At sa baba, meron siyang space para sa ating bags and of course, meron siyang charging port para sa USB Type-A and Type-C. Yung 12-volt socket nito ay nandoon sa likod sa ating trunk compartment. Meron din tayong dalawang cup holder dito sa ating center console at sa ilalim ng ating armrest ay meron tayong utility compartment na malalim din at malawag din naman yung space dito. Katulad din ng iba, yung kanyang infotainment panel is looks like a cellphone din or big tablet lang na nakadikit dito sa ating center console. Ito yung kanyang pinaka home screen. Okay? So makikita natin dito yung mga kailangan natin o yung mga apps, application na kailangan natin sa pagdadrive. Andyan, ka-EV, makikita natin unang-una, syempre pag-usapan natin dito yung kanyang mga driving mode na binanggit natin kanina. Nandito yung muddy, beach, slippery, all-road, ito yung custom, and of course sports, normal, eco, and bumpy. So, yan yung mga modes na available dito sa iCar 03. Yan yung mga wala sa ibang mga electric vehicle na ating pong na-review. Kadalasan ay eco, sports, and normal. And usually, meron din naman silang custom and snowfield. Pero dito is almost 9 modes na pwede natin gamitin para sa iba't ibang klaseng road condition na meron tayo dito sa Pilipinas. This EV is not equipped with Apple CarPlay or Android Auto. Meron lamang itong CarBeat na pwede natin magamit
as phone mirroring. You can scan the QR code and of course download the Carbit. And yun nga, pwede mo na magamit yung phone mirroring mo at magamit yung application ng map ng yung cellphone at makikita mo na dito sa ating screen. Meron naman itong Bluetooth connectivity na kung gusto mong mag-Spotify through your cellphone, ayan, mapapakinggan mo naman dito sa ating speaker. At dito din, ka-EV, makikita mo yung kanyang panoramic camera view. Dito na rin sa ating infotainment panel, yung controls ng mga aircon. Of course, yung battery information, makikita mo rin dito sa ating panel, and also the car information na kailangan natin. And other safety features na meron itong ating electric vehicle. Dito mo rin siya makokontrol kung ano yung mga i-disable mo or i-enable mo para sa mga features na meron itong EV na ito. Hindi ko to nabanggit kanina, isa sa mga nagpa-elegant pala dito sa iCar Series 3, itong kanyang accent na rose gold na napakaganda, bagay sa black and light green color combination itong iCar Series 3. Okay ka-EV, pag-usapan naman natin yung sa second row. Okay? Tara, punta tayo doon. Okay, dito tayo sa second row. Atin na mapag-usapan yung space dito na napakaluwag. Ito yung aking seating position sa harap. At ito ay meron pa tayong dalawang piece para sa ating legroom. At kung dito sa gitna at dito sa gilid, ka-EV, kahit tatlong ako na 5'6" ang height, na ganito ka-chubby, maluwag pa rin para sa space dito sa likod. At dito naman sa kanyang backrest sa gitna ay meron siyang dalawang cup holder na available. Meron din itong back pocket sa bawat upuan dito sa likod at aircon vent na sarili dito sa likod. At sa baba ng aircon vent ka-EV, meron ka makikitang Type A USB charging port. Of course, wala sa gitna yung kanyang ilaw dahil nandito siya sa gilid at dito na rin yung kanyang patayan. Of course, meron na siyang hooks at mga handles sa bawat side nitong EV na ito. Another option to operate tong iCar Series 3 ay NFC card ready na. Dito na tayo ka-EV sa exciting part ng ating review, ang presyo nitong iCar Baxi Square na electric vehicle. Ka-EV, ang presyo nito ay nakakahalaga ng 2.450 billion pesos. Kung gusto nyong i-view or bisitahin itong iCar Series 3, pwede kayong mag-visit dito sa Leyte, Philippines, dito sa Along Chino Roses, sa Allegro Center, ka-EV. At ka-EV, kung gusto mo na mga gantong klaseng content patungkol sa mga electric vehicle na tulad nito, pwede ka mag-subscribe dyan sa ating YouTube channel. Pindutin mo lang ang subscribe button dyan at ma-update ka na sa tuwing may bago tayong video o review and test drive na rin ng mga electric vehicle. By the way, I'm Mark from Go E-Vehicle, your electric vehicle channel. Let's go!